Eto na naman tayo guys sa mga loan application na nakakaloka, na grabe talaga yung experience ko na naman sa kanila. So ito guys yung top 2 loan application na dapat nyong iwasan. So bagong list to guys. At sure ako na hindi nyo nababalaking umutang pa dito or hindi nyo nababalaking i-install pa tong mga loan application na to after ko i-reveal sa inyo yung na-experience ko sa pag-loan ko sa kanila. Yes po, nagpapa-approve sila talaga at talagang receive mo na kaagad-agad yung maluloan mo dito. Hindi sila nagdadalawang isip talaga na ma-approve yung ating loan application. Syempre, yun naman yung good sa loan application na to. Yun nga lang guys, is talagang may dark side after ko sa kanila mag-loan. At yun yung isi-share ko sa inyo dito sa vlog natin para at least ma-aware na kayo sa dalawang loan application na to at maiwasan nyo na rin po siya. So dito guys, bago natin puntahan tong loan application na ito, mga loan application na ito, kung gusto mo palang sumali sa aking weekly GCash giveaway, so every Monday po yung aking pag-a-announce at namimili po ako ng 5 lucky winners natin na kung saan guys is nakasubscribe, nakalike at may comment dyan sa comment section para automatic na meron kayong entry sa ating paraffle. Every last Monday of the month naman, may isang mananalo ng aking pa-cellphone giveaway which is pwede mong i-convert iyon into cash. And dahil December ngayon guys, malapit na yung Kapaskuhan, ako may konting pakulo ko sa inyo guys bilang pasasalamat ko sa inyo sa buong taon ng aking pagbablog. So yan guys, so much for that. If you're interested dito sa i-share ko sa inyo na dalawang loan application na dapat yung iwasan at kung ayaw nyo maranasan yung naranasan ko, nako, keep on watching. So, disclaimer na hindi po tayo agent or promoter nito. Nako, malamang, guys. Sino bang magpo-promote ng mga gantong loan application? Doon pa lang sa naranasan ko is talagang X na para sa akin. Hindi ko siya recommended talaga. Although, talagang nag-a-approve siya at talagang marireceive na naman kaagad yung pera. Kaso nga lang, guys, nako, X na talaga siya sa akin. So, ito guys, kung natatandaan nyo pa yung unang vlog ko about sa isang loan application na hindi ko pa po due date, bali 7 days yun guys, ika 6 days bago ako mag-due date, nagte-text na siya kaagad. Yun yung loan application na si Pita Cash, pero hindi po ito yung nasa Google Play Store. Ito po yung Pita Cash na nasa App Store. Yes po, 6 days pa lang po yung loan ko at hindi pa ako overdue ha, kasi 7 days yung aking due date at hindi pa overdue yun. So, grabe na yung text sa akin. May email pa sa akin. At ang malalapan nito guys, lahat ng number ko sa contact list is pinagte-text ng magbayad na nga daw ako. At humihingi sila ng tulong sa mga contact number na nasa contact list ko na singilin ako. So, di ba? 6 days pa lang, hindi ka pa overdue, hindi ka pa due date, sisingilin ka na agad at ite-text isa-isa yung mga nasa contact number mo. So, di ba ga, may kahihiyan na nangyari. I-check nyo guys yung upload ko doon about kay Pita Cash. So, ito yun guys yung link para malaman nyo yung buong details na nangyari sa akin doon. Ngayon guys, naulit na naman siya. So, ito guys yung ikalawang loan application na nag-approve naman po. Kasi nag-loan ako sa kanya. First time ko nag-loan, na-approve siya, nagulat din ako, may pumasok na amount sa GCash account ko kaagad-agad. And ito po yung loan application na bagong-bago naka-upload ko pa lang nitong last week. Ang pangalan nito guys is Unistar Cash. Ayan, si Unistar Cash guys. Naku, nakakaloka din to guys. Hindi pa ako overdue, 6 days pa lang. 7 days yung due date ko, December 13. Yan. Nagbayad na ako ng December 12 pa lang. December 12 pa lang nagbayad na ako guys. Yung ang malala dito guys ha, nag-text na agad siya sa ibang contact list ko, contact number ko. Hindi ko sure kung lahat, pero may na-receive ako na may nag-text ulit sa kanila. At ang malala pa guys, hindi siya nag-a-update. Bali guys, ginamit kong repayment channel is TrueBank. TrueBank to bank po. Kasi may instruction naman doon ng pagbabayad guys. So, iyan. Yan po yung instruction ng pagbabayad. So, sinunod ko yan guys. And, nag-aalala ako kasi hindi siya nagre-reflect kaagad. Kumbaga naman is hindi siya nakiklear na bayad na ako. So, pinagte-text ko din yung mga nagte-text sa akin. So, ito yung mga text nga guys. Pinagte-text ko yun isa-isa na paano ako magsisend ng proof, saan ako pwedeng mag-send para maipakita ko sa inyo na bayad na ako. Yun, patuloy pa rin sila guys nagte-text and ngayon po is December 14 na, hindi pa rin po na-update yung account ko sa kanila na overdue na ako halos pero hindi pa rin nag-update dun sa account ko na bayad na ako. Pero meron naman akong proof. Yun guys, yung pinakantatandaan nyo kapag kayo magbabayad sa mga loan application. Picturean nyo you guys yung receipt ng payment nyo para at least, o kaya naman screen recording nyo nagbabayad kayo para may proof tayo na may papakita sa kanya. At least may laban tayo na bayad na tayo. Kung in case man na
ganito din yung mangyari sa inyo na hindi nag-update ka agad-agad yung loan application, nabayad ka na nga. So yun guys, yan yung mga loan application na dapat nyong tigilan, utangan. Kasi hindi pa nga due date, diba? Tapos sisingilin ka na kaagad. Tapos kung ano-ano pa yung itinatext sa'yo, tatawagan ka din ako. Buti na lang doon sa pinag-i-stayan ko is wala talagang signal, wala akong nare-receive na calls, pero may text. So nagulat rin ako na nakaka-receive ako ng text doon. So yun guys, share ko sa inyo itong si Pita Cash sa App Store, no? At si Unistar Cash. Yan po yung dalawang loan application na first time kong mag-loan sa kanila. Na-approve naman, na-receive ko naman yung pera. Yun nga lang guys, is talagang hindi pa due date is natawag na kaagad. At kung ano-ano pang sinasabi sa akin. What if kung sinagot ko yung mga tawag nila, no? Ano na lang yung sasabihin nila sa akin. So yun guys, iwasan yung mga loan application na to. Kung if ever man na meron pa kayong mga loan application na katulad din ito, i-share nyo po dyan sa comment section para at least mababasa ng mga bago pa lang dyan magta-try sa mga loan application para at least yung mga sasabihin nyo, maiiwasan na nila. Hindi lang tong dalawang loan application na to. Nako, ito pa, meron na rin akong karanasan before which is nga kay Pera Mo at itong kay Peso Ready. Yan, yun yung mga loan application na bigla na lang akong pag-reloan na hindi naman ako nagre-reloan. Nagkakaroon ako ng loan nang hindi naman ako naglo-loan. So, yun guys, naniningil na lang sa labigla pero wala naman talaga akong niloan. So, yung dalawang din yun is natigil na rin naman sa akin paniningil kasi nga as in, wala naman talaga akong utang sa kanila. So, yun guys, in-off ko lang yung SIM ko noon. Hindi ko pinagpapansin mga text nila. Yun yung mga ginawa ko guys. If ever man na maranasan nyo yung ganito guys, huwag kayong magpaka-stress doon sa mga sinasabi nila. Yun guys is pamamaraan lang nila para singilin ka, para pilitin ka magbayad. Pero guys, sabi nga, walang nakukulong sa mga utang na ganyan kung malaki naman talaga yung interest. Hindi makatarungan yung interest na pinapatong, tapos hindi fair yung kanilang paniningil, may mga harassment, may mga text, tapos may pang death threat pa, ipopost ka daw sa Facebook. Pero as of now, yung pagte-text pa lang sa mga contact list ko yung nararanasan ko at yung mga harassment sa call and text pa lang naman. So, hindi pa naman ako napopost, guys. Kahit na overdue ako, hindi pa rin naman ako, guys, napapatawag sa barangay. Hindi pa rin po. Sa tinagal-tagal ko na pong umuutang online, hindi pa po ako nakakaranas na ipatawag sa barangay. Yun pa lang talagang text at calls. Kasi hanggang dun lang naman yung kaya nilang gawin, guys. And yan, that's it. Sana maiwasan nyo itong mga loan application na ganyan. And huwag nyo silang balaking utangan pa kasi nga grabe, diba? 6 days pa lang, iti-text ka na agad. Maniningil na agad. So, di ka pa nga due date. Tapos, iti-text pa lahat ng nasa contact list mo. Naku, nakakahiya yun, diba? So, kung ikaw yung mahina yung loob mo, tapos naka-receive ka ng mga gantong text, mga gantong tawag, naku, parang iisipin mo na lang kung ano-ano na lang talagang papasok sa isip mo. So, sa inyo guys, huwag kayong magpaka-stress. Chill lang po, no? And, iwasan natin yung mga ganong loan application na sobrang taas ng patong ng interest. Doon tayo sa mga minimal lang po yung charges. So, i-check nyo guys yung upload ko ng Monday kasi nag-share po ako doon ng mga loan application na talaga namang maaasahan ko as of now. If ever man hindi kayo sang-ayon doon guys, mag-share kayo ng mga loan application na maaasahan para sa inyo. Para sa next topic natin, yun yung i-vlog ko. So, that's it. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na po yung subscribe button. I-on mo na rin po itong notification bell para updated ka sa ganitong usapan and lalo na sa mga bago naglalabasan na naman dyan sa Google Play Store and App Store ng mga loan app. So, that's it. Bye-bye na muna for now, guys. See you on my next vlog.